Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, kapulisan idineploy sa EDSA kaugnay ng press con para sa Brave 18. Presidente ng Germany nasa bansa na para makipagpulong kay PBBM. Rollback sa diesel at kerosene ipinatupad. Balik presyo ng petrolyo bago ang gera, posible, ngunit aabutin ng 6 hanggang 12 buwan. Pagsunod sa impeachment calendar, hinikayat ng Kamara. Agarang pagpasa ng Anti-Ticket Scalping Act, panawagan ni Senador Kiko Pangilinan. Pagguho ng gusali sa Pampanga, nais paimbestigahan ng Makabayan Block. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa ating pangunahing balita, maagang naglatag ng seguridad ang pulisya sa paligid ng MRT-3 sa Ortigas Station bago ang isang tinatawag nila na Blue Ribbon Committee hearing na inanunsyo online ng dating kongresistang si Mike Defensor. Narito ang kabuang detalye, hatid ni Jade Buhoy. Dito sa kabaan ng EDSA, makikita ang mga kapulisan para bantayan ang seguridad ng tapat ng Double Gem kung saan nag-aabang din ang mga media at vloggers. May ilang mga opisyal na rin na nakapasok sa loob at ilang mga miyembro ng media. Tinatayang 200 pulis mula sa Eastern Police District ang ipinwesto sa lugar nitong Martes ng umaga. Nakatutok ang mga otoridad sa bahagi ng EDSA malapit sa Double Gem EDSA Garden Events Place kung saan idinaos ang naturang pagtitipon. Ayon sa anunsyo ng dating kongresista na si Mike Defensor, tatalakayin ang umano'y mga anomalya sa flood control projects. Sa nasabing kaganapan, ilang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga vlogger ang dumating sa lugar ilang oras bago magsimula ang programa. Nakipagpulong din ang mga pulis sa mga dumalo matapos magpahayag ng pangamba ang ilan tungkol sa access sa venue. Nananatiling maayos naman ang daloy ng trapiko sa southbound lane ng EDSA habang ipinapatupad ang no parking policy sa nasabing lugar. Samantala, nagbabala si Senador Erwin Tulfo, na kasalukuyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, laban sa paggamit ng pangalan ng komite sa naturang pagtitipon. Anya, walang opisyal na Blue Ribbon hearing na pinatawag at dapat baliwalain ng publiko ang mga anunsyong hindi dumaan sa tamang proseso ng Senado. Giniit din ng komite na tanging mga opisyal na abiso mula sa Senado ang maaaring magpatawag ng isang lehitimong pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyan ng arrival honor sa Palasyo ng Malacanang ang presidente ng Germany na si Frank-Walter Steinmeier. Dumating sa bansa si Presidente Steinmeier Lunes ng gabi para sa June 15 para sa official state visit. Inaasahan o kasama sa agenda na pag-uusapan ng dalawang lider ang defense and maritime cooperation, peace building, trade and investment, climate change and renewable energy at iba pa na makatutulong sa mas mabuting ugnayan ng dalawang bansa. Your state visit marks a significant moment in the long-standing friendship between the Philippines and Germany, a partnership founded on mutual respect and shared values. I note that this is the first visit by a German president for 63 years. And the last time a German head of state visited the country was in 1963, when President and Mrs. Heinrich Lübke traveled to the Philippines. In our meeting today, Your Excellency, we look forward to discussing with the German delegation the wide array of cooperation between our two countries, both in the bilateral and in the multilateral fields. Thank you, Your Excellency, Mr. President. I'm really happy to be here in the Philippines
as you heard, for the first time, and just said already, it's high time, because the last federal president of Germany was visiting the Philippines was in 1963. That is, unbelievable, because when we are comparing our political and international positions, we are very close. We have good trade relations. We are defending the rules-based order. We are defending the United Nations, the international law. So therefore, in our positions, we are very close. Although geography postponed because of the conflict and the blocking of the airspace around the Gulf region. So therefore, thank you so much that you found, again, some space in your calendar to receive us, and thank you for the hospitality in your wonderful country. Samantala, Pangulong Marcos sumagot sa tanong sa ginanap na joint press conference kanina kasama ang Germany hinggil sa aksyon laban sa korupsyon. Ayon sa Pangulo, seryoso ang laban ng pamahalaan sa korupsyon at hindi ito madali, subalit hindi na ito papayagang mangyari pa ulit. Ayon sa Pangulo, kailangang mahanap ang may mga kasalanan at nang sila ay maparusahan. In this anti-corruption drive that we have, that I have started, there was no way to do it easily or painlessly. We had to turn everything on its head and to make very, very clear that these abusive practices that we had to suffer from before will no longer be allowed. And to find that how did this system get so destroyed? How did we get to this point? We have to discover that so we don't go and do it again and make the same mistakes. And so we have to find those who are found to be part of this system of corruption, that they will be punished and that they will provide restitution to the Filipino people, because what they have taken is not my money or your money or a company's money. It's the money from the people, and that is the worst sin of all, as far as I'm concerned. It's the worst form of corruption, as far as I'm concerned. And so, yes, there could not be a more serious subject in the discussions in my government right now. Sa iba pang balita, ipinatupad para sa linggong ito ang rollback para sa presyo ng kerosene at diesel, habang parehong rollback o taas presyo naman para sa gasolina. Maaring tumaas ng piso, 1 peso and 68 centavos kada litro o bumaba ng 32 centavos kada litro ang presyo ng gasolina, habang bawas singil naman na 50 centavos hanggang 2 pesos and 50 cents sa kada litro ng kerosene. Gayon din ang bawas na 3 pesos and 71 cents hanggang 5 pesos and 71 cents sa kada litro ng diesel. Samantala, ayon sa Department of Energy, posibleng bumalik sa dating presyo ang petrolyo bago pa ang digmaan sa Middle East na nasa 50 hanggang 60 pesos kada litro. Ngunit aabutin pa ito umano ng 6 hanggang 12 buwan. Umaasa naman ang kagawaran sa patuloy na pagbaba ng presyo ng langis dahil sa inaasahang peace deal ng Estados Unidos at Iran sa darating na Biyernes, matapos ang halos 4 na buwang sigalot na nakaapekto sa pandaigdigang supply ng langis. Para sa ating ulat panahon, patuloy na nakakaapekto ang easterlies na nagdadala ng mainit na hangin at kasalukuyang nasa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao.
Asahan ang maaliwalas na panahon sa buong bansa na may tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan dulot ng parehong easterlies at localized thunderstorms. Samantala, inilunsad naman ng Pag-asa ang bagong mobile application na Panahon na nagbibigay ng napapanahong weather alert. Sa pamamagitan ng location access ng naturang app, maaaring makatanggap ng notification ng posibleng warning o alert kabilang ang anunsyo ng bagyo, thunderstorms, malakas na pagbuhos ng ulan, mga babala ng baha, hourly forecast at 5 araw na weather forecast. Susunod sa News Force. Pagsunod sa impeachment calendar, hinikayat ng Kamara. Anti-political dynasty patuloy na isinusulong. Pagguho ng gusali sa Pampanga, nais paimbestigahan ng Makabayan Block. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.